yung kabila, Barangay Munwok. Malaki pong operasyon ng riprapping at desilting ang nangyayari ngayon doon. Kung makapasal kayo para mapanood nyo, maganda pong panurin nyo po ito. Kaya, tingnan nyo, hindi po mano-mano, hindi pala-pala ang operasyon namin doon, kundi gumagamit kami ng heavy equipment. Nililinis talaga namin yung mga ilog na yan. At ang makikinabang din. Kasi siyempre, iisang ilog yan, no? Pag inayos ang daloy ng tubig yan, hindi lamang Barangay Munwok ang makikinabang, kundi yung kabila na Barangay Santo Niño. Kaya ang project na ito ay project hindi lamang po sa Barangay Munwok, kundi kasama na yan ang Barangay Santo Niño. Ito ang sa Airport Village. Dati ito bumabaha pag umuulan at bumabagyo. Pinasyalan ko itong lugar na ito. Nagkaroon ako ng dalawang desilting and riprapping project dyan. Pagkatapos ng Typhoon Pedring, araw ng Typhoon Pedring ito, tingnan nyo, napakaganda ang daloy ng tubig doon. Hindi po bumaha. Ito ang iba-ibang project natin, yung Donggalo Creek. Ito ang Barangay Munwok at sa kabila, Barangay Santo Niño na. Kaya sila ay nakikinabang din pag nalinis at pinalalim yung creek. Ito ang sa Donggalo Creek, ganoon din po. Siguro kilala niya yung building na yan, no? Yung kabila, ang Santo Niño, ito naman ang Barangay Munwok. Donggalo Creek pa rin. Ito ang Munwok Creek, sa loob mismo ng Munwok ito. Ito pa rin po, tingnan niyo kung gaano katataas yung mga riprapping na ginagawa doon. Ito pa rin, sa Sapang Buhaya naman ito, sa loob ng Barangay San Antonio, tingnan niyo kung gaano kataas yung riprapping na ginagawa namin para hindi po lumampas, umawas yung tubig at hindi magdulot ng baha. Yung kabila niyan ay Barangay San Isidro, pinapalalim ang ilog na ito. Sapang Buhaya pa rin sa Santa Canela Street, Barangay San Antonio. Ito naman ang Villanueva Creek na nasa pagitan ng Barangay BF at ng Barangay San Isidro, lalo na sa UPS 5. Malaking project po ito, napakalaki at napakahaba itong creek na ito. Ito pa, tingnan nyo yung hindi lang pagpapatag ng lupa, kundi pagpapalalim ng creek para maganda ang daloy ng tubig. Siyang na desilting and riprapping projects ang ating natapos mula noong July last year. At mula noong 2031 na desilting and riprapping projects ang ating nagawa. Pero hindi pa kasama yung tatlo na binigit ko kanina. Yung Donggalo Creek, yung Sapang Buhaya, at yung Villanueva Creek. Pag pinagsama-sama mo yan, yung tatlong ginagawa ngayon, mas malaki pa yan doon sa siyang na nagawa na. Ito na pinapakita ko sa inyo, hindi po ito project ni Congressman Goles. Ito ay project na kung akong tatanungin nyo, 99% ang nasa likuran nito ay ang ating Mayor June Bernate. Bakit ko pinapaliwanag ito? Sapagkat ito, malaki ang pakinabang natin dito. Napaka-importante para sa siyudad ng Parañaque, itong proyekto ito, at napaka-importante rin para sa ating lahat na kilalanin kung sino ang talagang nasa likuran nito. Tingnan nyo, ito yung master plan. Maraming hanap buhay ang mabibigay dito, 100,000. Maraming negosyo ang mabibigay dito, maraming makikinabang dito. Ito ay naaprubahan ng Sangguniang Panglungsod noong September 18, 2008. Nagkataon ang proponent ay si Konsehal Rico Goles. Ito ang resolution na nakalagay dito. Resolution endorsing the Manila Bay Tourism and Entertainment City Project ng PACGOR. Kaya tingnan nyo, September 2008, inaprubahan na ito ng Sanggunian, inaprubahan ng ating Mayor June Bernate. Kaya dito makikita nyo ang maliwanag. Ang pwede naman magsabi na siya ay meron na itulong dito ay ang mga opisyal na Parañaque na nakaupo na noong 2008. Pag hindi pa siya nakaupo, noong 2010 siya nahalal, wala siyang papel dito sa mga proyekto ito. Lalo na nung kinlaro ito ng Chief Executive Officer ng PACGOR na si Mr. Nagyat. Dito po si Mr. Nagyat. Nagkaroon kami ng meeting sa Committee on Appropriations. Andun po ako sa kabila. Ako ang nagtanong, sinabi ko sa kanya, Mr. Nagyat, yung pong mga building na ngayon ay ginagawa na sa may reclamation area. Pwede ko malaman kung kailan
siya lamang na nahalal na noong 2008 ang siyang meron kayo alalaman dito at kung ako ang tatanungin nyo ang talagang nasa likuran nito 99% ang ating Mayor June Bernabe. Palakpakan natin si Mayor Bernabe. Ayun, marami po pumapansin sa akin. Sabi nila, Congressman, madalas ka namin makita naglalakad niya sa Red de Leon Street sa Barangay Santo Niño. Minsan pumapasok doon sa Yagit. Minsan nasa Kaingin. Minsan nasa Tramo. Minsan nasa Baclaran. Nasa Biat, nasa Sukat, nasa Barangay Don Bosco. Maraming lugar, palakad-lakad, nakabilan sa araw. Minsan umulan pa. Ang sabi nila, baka mamaya masyado ka nasa kalye. Baka hindi ka na pumapasok sa kamera. Baka ikaw ay naglalakwat sa nasa Kongreso. Hindi po. Sa pamamagitan ng tinatawag na time management, si Congressman Goles po ginawang dalawa ang katawan. Yung isang katawan nandito sa Parañaque. Yung isang katawan nandun sa Kamara de Representantes sa nagtatrabaho. Kaya naman, gusto ko rin i-report sa inyo. Ako po ay naging congressman noong 1992 pa. 6 na termino na aking paglilingkod. At gusto kong i-report sa inyo na si Congressman Goles ni minsan hindi pa po nag-absent sa sesyon ng Kamara de Representantes. 100% perfect attendance po ang aking record. Yan po. Hindi po katulad ng iba. Ako malapang, may mga absent na sa Kamara. Si Congressman Goles ay wala po. Ito ang aking pagtatrabaho sa sesyon. Minsan nakaupo, nakikinig. Minsan nakatayo, nakikipag-meeting sa mga kasamang kongresista. Nakatayo, nagtatalumpati. Nakatayo, nag-i-interpellate. Nagtatanong, nagtatrabaho po. At siyempre, hindi lamang nagsasalita. Kasi siyempre, madaling magsalita. Pero ang tanong, ano ba ang naging resulta ng iyong pagsasalita? Ito po, naging author ako ng mga ilang landmark laws. Pag sinabing landmark laws, ito yung mga batas na ang laki ng epekto sa buong Pilipinas. Ang nauna, Climate Change Act of 2009. Ang inyong lingkod, ang siyang principal author nito, Republic Act 9729. Climate change, nababalitaan nyo naman yan. Climate change, sabi nila, iinit ang panahon. Pag uminit ang panahon, baka kumalat ang mas maraming mga sakit. Pag uminit ang panahon, baka bumagsak ang food production at baka magutom ang maraming tao. Iinit ang panahon, baka tumaas ang dagat at maraming lugar, mga coastal areas, na baka lumubog. Kaya ito malaking banta sa ating sibilisasyon. Kaya naman, ang United Nations, ang buong mundo, naghahanda sa climate change. Ang isa sa maghanda natin, yung Climate Change Act of 2009. Ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Napaka-importanteng batas ng ating panahon. Ang sunod, International Humanitarian Law. Ito yung pagtatanggol sa karapatang pantao, lalo na sa mga lugar na mayroong military at police operation. Pagreforma ng Philippine National Police, mabuti na lamang at magkaranasan rin natin na maintindihan ng gusto ang daigdig ng militar, ang daigdig ng Philippine National Police. Tayo ang principal author ng PNP Reform Law. Pagreforma ng Philippine National Police, importante para sa ating lahat. Philippine Coast Guard Act para sa mga kababayan natin na madalas magbiyahe sa dagat. At yung cityhood ng Parañaque. Dati tayo municipality, naging syudad, sa bisa ng Republic Act No. 8507, ang mayakda ang inyong lingkod. At yung Senior Citizens Law, expanded senior citizens. Alam niyo muna, naglabas ang Senior Citizens Law. Nagbigay ng 20% discount sa mga butika at mga fast food na katulad nito. Chowking, Jollibee, McDo, at iba pa. Pero, pumasok yung ban ng BIR. 12% binawas na sa 20%. Naging 8% na lamang ang discount ng mga senior citizen. Umiyak yung mga senior citizen, nagreklamo. Kaya ang ginawa namin, mga ilang kongresista, nagtulong-tulong po at naglabas ng expanded Senior Citizens Law, Republic Act 9994. Ibinalik yung 20% diskwento para sa ating mga senior citizen. Paglilingkod po ng ilang kongresista, kasama po si Roy Goles para sa mga senior citizen natin. Salamat po. Kaya ngayon, yung mga senior citizen, pakay kumain sa McDo, sa Chowking, sa Jollibee, sa Tropical, ito pa mga lugar, 20% ang discount na ibibigay sa inyo. Pero kung sakali na makasabay nyo si
Congressman Goles sa mga nasabi ko mga lugar, hindi lamang 20% discount ang ibibigay sa inyo, kundi 100% discount. Sagot na ni Congressman Goles. Education agenda. Edukasyon, hindi lamang papapagawa ng mga school buildings. Kailangan itaas ang antas. At ang isang maganda na ginagawa, yung nationalization. Alam niyo, ang nationalization, pag isang eskwelahan ay ma-nationalize, bibigyan ng dagdag na pondo, milyon-milyon ang eskwelahan galing sa gobyerno nasyonal. Bibigyan ng dagdag ng mga teacher. Ang unang na-nationalize sa visa ng Republic Act 1741 ng mayakda ang inyong lingkod, Parañaque National High School. Dati Municipal High School, naging National High School. Sumunod, Dr. Arcadio Santos National High School. Sumunod, dalawa, San Valley National High School at San Valley at Mungo National High School. Yung dalawang high school na ito, bagong-bago. Nauna pa sa may ibang high school sa Parañaque at ibang high school sa Metro Manila. Sa visa ng dalawang Republic Act na mayakda ang inyong lingkod po. Ano pa may ibang panukalang batas na ating ginagawa? Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Ito po. Matapos ang SONA ng Presidente Aquino, naglabas siya ng isang libro. Ang tawag dito, Priority Legislative Measures of the President. At dito, nilabas niya yung 23 Priority Legislative Measures. Sabi niya, ito ang gusto kong unahin. Ito ang napili ko. Ang ginawa niya, nireview niya yung libo-libong mga panukalang batas na pinayan ng 24 senators at more than 280 members of Congress. 23 lang ang pinili niya sa libo-libo. Alam niyo, natutuwa ako na sa 23, tatlo po ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Ano ito mga panukalang batas nito? Ang bakit importante? Witness Protection Bill. Yung mga saksi sa mga malalaking krimen. Yung patayan, yung nakawan, yung pagpa-plunder, katulad ni Jun Rosada, katulad ni Colonel Raposa, katulad yung patayan sa Revilla family. Ayan, under Witness Protection Bill. Anti-money laundering bill. Ito yung mga pera na itinatago ng mga nagkakamal ng kayamanan na katulad ng mga gambling lord, mga drug lord, mga nagpa-plunder. Mahirap hanapin. Kaya pinapalakas natin sa pamamagitan ng anti-money laundering law ang ating programa para hanapin yung mga nakatagong yaman na yan. Para pag nahanap natin, gagamitin natin yan para magpagawa ng mga eskwelahan, mga kali, mga tulay at pakinabang sa lahat ng Pilipino. Maritime Zones Bill. Ang Pilipinas ay napapaligiran ng malawak na karagatan. Archipelago tayo. Meron territorial sea, meron exclusive economic zone. Mayaman ang karagatan natin. Kaya lang, meron po isang bansa na kinakamkam yung ating karagatan. Alam niyo yan. Kaya yan, pinaglalaban natin sa pamamagitan ng Maritime Zones Bill na pinili din ni Presidente Aquino. At meron po isa, ang creation ng bagong departamento, pagtatatag ng bagong departamento, Information and Communications Technology. Ito yung para sa call center, para sa telepono, para sa internet, para sa broadband, para sa email, YouTube, Facebook, at marami pang iba. Malaking industriya, kailangan ang bagong departamento. Alam nyo, siyempre tatanungin, kumusta naman ang status ng mga panukalang batas nito? Kasi madaling mag-file ng panukalang batas. Maraming kongresista mag-file ng panukalang batas. Nagdagdag na pakinggan, pamamalita, sinabi ko, binal ko na itong panukalang batas nito. Ang tanong, papasabayan. Kadalasan, hindi po. 95% hindi pumapasa yung mga panukalang batas na ipinfile ng mga kongresista. Ano ang status ng mga panukalang batas na aking nabanggit? Ito po, gumagalaw yan. Bakit? Sabi si Congressman Goles, hindi po miyembro ng Kamara ng Representantes. Hindi tayo tahimik. Gumagalaw tayo. Nakikipagdebate tayo sa committee, sa plenaryo. Tinatrabaho natin. Hindi katulad po ng ibang kongresista, tahimik. Miyembro ng Committee de Silencio, hindi po nagsasalita. Ito ang status ng mga bills. Department of Information and Communication Technology approved the second reading noong October 11. Maritime Zones Bill approved the second reading noong October 12. At Anti-Money Laundering Bill approved the second reading noong October 12.
isa na lamang na hindi pa lumalabas sa plenaryo. Ito yung Witness Protection Program, ito ay nasa Committee on Appropriations pagkat kailangan dagdagan ng pondo. Kasi siyempre ang isang saksi, pag pinoproteksyonan ng gobyerno, bibigyan niya ng safe house, bibigyan ng allowance, bibigyan ng security, dagdag na gastos yan. Ito ang isa pang advokasya natin, Sprat List. Nabalitaan nyo na ang Sprat List. Ang Sprat List ay mga maliliit na isla. Ito yung mga tuldok-tuldok na nasa South China Sea o Western Philippine Sea ang tawag natin. Ito ang Pilipinas. Andito ang Sprat List. Andun ang China. Ito ang exclusive economic zone natin, itong kulay blue na ito. Halos kalahati ng Sprat List ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Tignan niyo kung gaano kalayo ang China. Pero ginawa ng China, naglabas ng isang red line, gumuhit ng red line. At ang sabi, lahat ng nasa loob ng red line ay pag-aari ng China. Tama ba naman yan? Tignan niyo naman kung gaano kalayo sila at gaano kalapit tayo. Kaya ito dapat ipaglaban natin at yan ang ginagawa ni Congressman Goles. Sapagkat sa dagat na ito, sa lugar na ito ay meron tayong malaking kayamanan. Mineral, isda, pagkain, at langis. Katunayan, meron ng langis, nakuha dyan. Andyan ang soberenya. Andyan ang seguridad. Isipin nyo, seguridad. Ito, sabi nila kanila, ito ang Manila Bay, andyan ang Parañaque. Isipin nyo, pwede silang maglagay ng military base dyan. E saan tayo bubulutin pag may military base sila dyan? Ito ang Palawan. Ito ang linyang sinasabi nila, maglalagay sila ng military base dyan. Kawawa na ng Palawan dyan pag ano mangyari. Kaya dapat po ipaglaban yan. At yan ang ginagawa ni Congressman Goles. Kaya naman, nung magkaroon ng pagbisita, si US State Secretary Hillary Clinton nung sinelebrate ang 60th anniversary ng Philippines-United States Mutual Defense Treaty at siya nagpunta para mag-deliver ng speech ang isa sa mga nakadaupang palad niya. Ang si Duerte ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Ito nung magkaharap kami ni Secretary Clinton doon sa barko ng Amerika. Ito pa ibang project natin. Pinupondohan ng DOLE, paglilinis sa mga creek at kapaligiran. Lahat ng barangay, may kinuha tayo mga tao, bumibilang ng 264, sinisweldohan ng Department of Labor and Employment. TESDA Training Scholarship Program. Importante po ito, nakinabang dito, mahigit 300 na. At itong linggong ito, mag-award pa kami na mahigit 100 ng mga bagong TESDA scholars sa 2nd District ng Parañaque. Goles Scholarship Program ng CHED, Commission on Higher Education, mahigit 1,000. Medical assistance ng PGH, ito po, hindi lamang taga 2nd District na ikinabang, pati mga taga 1st District. Tingnan nyo, 3,448 galing sa District 2, 1,400 galing sa District 1, suma total, 4,900 ang kinabang dito mula noong July last year. At mula noong 2004, mahigit 21,000 na ang nakinabang dito para tayo papatakbo ng isang malaking hospital. Kaya may kita nyo, kahit po mga taga 1st District ay nakikinabang dito. Naalala ko, doon nagkasunog sa Libo, doon nagkasunog sa Hena, marami po lumapit sa akin, medyo nasugatan ng konti, nagkasakit ng konti, agad sila na binigyan natin ng PGH referral. Tumutulong ang 2nd District Congressman sa mga kababayan natin sa 1st District. Hindi po tayo nagbamarunod sa servisyo ito. At ito naman isang napaka-importanteng servisyo. Medyo malungkot po ito. Kitang-kita naman kung bakit. Alam nyo, ang buhay parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Sa amin sa 2nd District, pag umabot ang katapusan sa buhay ng isang mahirap, meron po tayong libreng palibig. Yan ay ginagawa lamang sa 2nd District ng Parañaque. Alam nyo, may pondo po ang lahat ng congressmen dito. Kung gusto niyang gamitin, yung pondo niya. Si Congressman Goles gustong gamitin ang pondo sapagkat malaki ang pakinabang dito. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko, ang isang mahirap na pamilya pag namatayan, kawawa, doble ang trahedya.
Una, namatayan na. Pangalawa, mababaon pa sa utang. Di ba? Magkano ang gastos pagpapalibing? Hindi sila makaahon sa utang nito. Kaya ito, binili natin. Kasi nakikita natin, napakalaking tulong para sa pamilya. Pero pasensya na lang po, at ito ay para lamang sa second district kasi hindi pwede nating ibahagi sa first district at hindi papayag po ang auditing sa atin. Ito ang kabuuan ng mga pangunahing proyekto natin. Katulad na sinabi ko kanina, ang isang congressman makapagpagawa ng 3, 4 na covered courts, pinagmamalaki na. Tayo, 24. Under construction, meron pang 6. At meron pang gagawin ng mga 11 pa at madadagdagan pa yan. School buildings completed, 4. School buildings under construction, 4 din. Roads completed, 9. At meron pang madagdag na gagawin ni PAC. Ngayon pa lamang, sinimula na doon sa SICOM. PDS referrals, mahigit 4,000. TESDA, 300 mahigit. CHED scholars, mahigit 1,000. Door workers, 264. Libre palibing, mahigit 1,000 na nakinabang. Desilting repropping projects, 9. At meron pang 3 malalaki na hindi pa nakalista rito sapagkat ongoing pa po at hindi pa natin inire-report. At katulad na sinabi ko, si Congressman Goles ay hindi po miyembro ng Committee de Silencio. Hindi katulad ng iba na hindi nyo halos naririnig sa radyo, hindi nyo nababasa sa dyaryo, at hindi nyo nakikita sa telebisyon na nagtatrabaho. Ito po si Congressman Goles, reproductive health debate kasama. SONA, budget ng isang taon. Budget nitong pangkasalukuyang taon. Nag-deliver tayo ng speech tungkol sa Spratlys. Importante na manindigan tayo dito. Ito po ang aking talumpay. Ito naman sa Committee on Foreign Affairs, mabagal ang pag-release ng mga passport. Tinrabaho natin ito. Okay, so now, is there a backlog in the entry of the data within the passport? Who does that? Is it you or still the BSP? Sir, we do that. Yan po mga taga-Department of Foreign Affairs na pinagsasabihan natin. Ito naman, Committee on Energy, Enerhiya, Kuryente. Obvious that working with this, it will take a very strong resistance, internal resistance on the part of NATO. Ito naman sa Committee on ICT, mga telepono, mga internet, call centers. Therefore, I sponsor this and I will adopt as my sponsorship statement of the expert of intelligence reports that will nonsense of Ito naman sa Committee on National Defense, kausap namin yung mga general, mga admiral. Sa Committee on Appropriations, kasama si Speaker Belmonte, Committee on Transportation, kasama si Congressman Biason, at Commission on Appointments. Ang chairman, si Senator Juan Ponce Enrile, ang vice chairman, ang inyong lingkod, Congressman Goles. Yan ang nagpapasa ng appointment ng mga sekretaryo, mga ambassador, mga general, mga admiral. Nagbibigay din tayo ng wheelchair, mga saklay, pwede po kayo sa mga first district kung sakaling kakailanganin. Ang kailangan, i-verify namin kung talagang kailangan ninyo. Ito naman yung mga halimbawa na binibigyan natin ng mga saklay. Ito pa po, at wheelchair. At pinag-uusapan yung pagbibigay ng mga sasakyan. Alam niyo si Congressman Goles, unang termino ko, bumaha ng sasakyan sa siyudad ng Parañaque. Hindi po 8, hindi 10, kundi isang ANPRA bawat barangay. 2 multicab bawat barangay. 2 isang mini dump truck bawat barangay. At isang ANPRA sa bawat eskwelahan sa loob ng Parañaque. Suma total, mahigit 84 na mga sari-sari mga sasakyan ang ating ipinating sa buong siyudad ng Parañaque. Hindi po 8, hindi 10, hindi isang
doksena, kundi 84. Ito naman ang mga paglilingkod natin, yung mga pakunti-kunting kontribusyon sa maraming lumalapit sa atin, mga personal na mga bagay. At bilang pangwakas, alam nyo, marami pong nagtatanong, sabi nila, kung isa parang ang dami mong project, mukhang malaki ang budget mo. Ang sagot ko dyan, ganito. Ang budget ng congressman ng 2nd District ng Parañaque, pareho lang ang budget ng congressman ng Pangasinan, ng Masbate, ng Batanes, ng Bicol, ng Visayas, ng Mindanao. Pare-pareho lang po. Nagkakaiba lamang sa estratehiya ng paggawa ng mga project. Si Congressman Goles bilang pagsunod sa diwa ng mundo ng responsableng gobyerno, pinili ko yung mga proyekto na talagang kailangan ng tao. At talagang siniguro ko na ang pondo na pinagkakatiwala sa akin, lahat yan ay binabalik sa tao. Kaya talagang nararamdaman ng tao ang mga proyekto natin. Tingnan nyo, may eskwelahan, mayroong mga school buildings, mayroong mga kali, tulay, mga covered courts, scholarship, pagagamot sa PGH, libre palibing, at maraming iba, paglilinis ng mga creek, mga ilog. Kompleto po ang tinatawag nating mundo ng responsableng gobyerno. At bilang pangwakas pa rin, alam niyo, ilang dekada na ako na naglilingkod sa gobyerno. Ang dami ko na hinawakang pwesto. Junior officer sa Philippine Navy, Deputy Administrator sa Maritime Industry Authority, naging cabinet member, naging postmaster general, naging congressman sa loob ng 6 na termino. At pinagmamalaki ko sabihin sa inyo, malaki na ang pondo na dumaan sa aking mga kamay, pinagkatiwala sa akin. Marami ng proyekto, pero ni minsan si Congressman Goles hindi po nagkaroon ng kaso sa opisina ng Ombudsman. Malinis po ang record ni Congressman Goles. Yan po ang pinaka-importanteng bahagi ng tinatawag kong mundo ng responsableng gobyerno. Kaya ulit ko po ang aking panyaya sa inyo. Halina na po, sumama na kayo sa mundo ng responsableng gobyerno. Sama na po.